Nakailaw na po, Pastor. Pag nakailaw po, okay. Thank you. Thank you. Hello? Wala pa rin. Ayan. Saglit lang po. Okay na po, sir. Ay, magandang gabi po, mga kapatid. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Medyo ina-acid lang po ako, kaya uminom po ako nung antacid. Ano? So, salamat sa Panginoon. Kanina nga po ay galing kami sa Sariaya, sa Willimac. At kami po ay nakipag-fellowship sa mga, lalayo na lang po ako. Kami po ay nakipag-fellowship sa mga pastor from Batangas. So, yung samahan po nila ay Batangas Evangelistic and Enrichment Fellowship. Yun po ay samahan ng mga pastor. So karamihan sa kanila ay mga nakilala ko na at kami po ay nakihalubilo sa kanila. Pero sobrang init nga po. Kaya pag uwi namin, mga bandang 3:00, ako po ay umidlip. Sabi ko, gigising ako ng 5:00. At yung aking outline na ginawa ko last night ay isusulat ko, ay itatype ko para mas madali kong maintindihan. So, nung binuksan ko po yung aking pong notebook, ganito po ang itsura niya. Kaya nagtagal po ako. Hindi ko naisulat agad. Parang iniisip ko pa yung, bakit ba ganito ang sulat ko? Ano bang itsura ng sulat ko? Thank you, Mikey. Love you. So, ayun po. Kaya po kanina, nung natapos ko, mga 7:50, naghilamos na lang po ako, nag-toothbrush. 6:50, tama. Nakikinig si Pastor Marlon. So, nagdiretso po ako dito, mga 55, ay naka-tricycle na po ako. So, dumating po ako dito ay 7:02. So, talagang minadali ko. Kaya, salamat sa Panginoon at ligtas na nakarating. At pasensya na po kayo kung medyo na-late po ako at na-late po ang ating pagsisimula. Gayunpaman, ay ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa presensya ng bawat isa sa ating pong pag-aaral sa gabing ito. Kaya mga kapatid, samahan niyo po ako sa aklat po ng Isaiah chapter 40 verses 27 to 31. Ito po ay isa sa mga memory verse na palagi kong memory verse pag nakalimutan kong magsaulo ng bagong memory verse. Ano po? Isaiah chapter 40 verses 27 hanggang 31. Okay, yan po ay nasa aklat ni Propeta Isaias, kabanata 4 na po, mga talata 27 hanggang 31. Okay, so Isaiah 40 verse 27 to 31. Basahin po natin ang sinasabi ng aklat ng salita ng Panginoon. And this is the word of God. Why do you say, O Jacob, and speak, O Israel, my ways is hidden from the Lord, and my right is disregarded by my God? Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might, he increases strength. Even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Praise the Lord. Let's pray. Dear Lord, our Heavenly Father, salamat Panginoon sa pagkakataon po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa iyo pong salita na tunay Panginoon na napapanahon, makapangyarihan at bumabago sa amin pong pagkatao, O Diyos. Patuloy po kaming naninikluhod sa iyong paanan, Panginoon, at humihiling sa Santong Espiritu na siyang patuloy na manguna sa amin pong buhay. O Lord, we know that it is our delight to hear your word. Pero kung hindi po ito magbabago sa amin, it is ineffective sa amin, Panginoon.
Kaya dalangin po namin ang aming pong puso'y baguhin mo, O Diyos. Ang matigas naming ulo ay iyo pong baguhin. Maging teachable, Panginoon, sa iyong salita. Dalangin po namin na yung tagapagsalita, itago mo sa iyong kabanalan. At patuloy ang katotohanan mo lamang po ang amin pong marinig. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, before we start, may gusto lang po ako isang ikwento sa inyo, mga kapatid. Sa Book of Daniel, meron pong isang hari ng Babylonia pagkatapos ni Nebuchadnezzar. Yan po ay si King Belshazzar. Alam niyo po, ang Babylon noong unang panahon, ito yung pinakamayaman at pinakamagandang kaharian sa balat ng lupa. Yung Persia, Medo-Persia, ito po ay emerging power pa lang. Ang Babylon po noon ang pinakahari o sila yung sentro ng mundo nung panahong yon. At ang kanila pong nasasakupan ay nababalot ng malaking pader. Pero alam niyo po, dumating ang punto na si Haring Belshazzar ay naging palalo, naging mayabang. Nakita niya yung isang storehouse na kung saan doon nakatago yung mga sacred relics galing sa Jerusalem na ginagamit nila para sumamba sa Panginoon. Ito yung ginagamit ng mga pare. Yung mga saro, yung mga lalagyan, yung mga gold na mga mangkok. Alam niyo po ang ginawa nila? Sila ay nagdiwang ng isang party. At ang mga alak nila, doon nila iniinom. Yung mga banal na bagay ay ginagamit nila para punuan ang kanilang kalasuan at ang kanilang pagkalasing. Sapagkat alam nila na kahit anong oras hindi sila makukubkob ng kalaban. Ganun sila katiwala sa kanilang sariling kalakasan, sariling kayamanan, at sa sariling seguridad. Pero hindi nila alam, yun palang panahong yon, si King Darius ay gumagawa na ng aksyon. Kanilang dinivert yung ilog at natuyo yung ilog na dumadaan sa gitna ng Babylonia. At dahil dito nagkaroon po ng daanan ang mga Median, itong mga kalaban po ni Belshazzar. At doon po sa party habang sila ay nagkakagulo, kasi meron din pong nangyari doon, yung labas ng kanilang kaharian ay kinukubkub na ng kalaban. Ito po ay loob na ng kanilang bakod. Pero sila doon, nagkakasiyahan pa. Hindi nila alam ang nangyayari sa loob ng kanilang. Ganun po kalaki ang Babylonia. Kaya nung dumating po ang punto na dumating na si Haring Darius sa silid ni Haring Belshazzar, nung oras ding yon ay nakubkob nila at nakuha nila ang mayamang bayan at kaharian ng Babylonia. Ngayon mga kapatid, ito po ang tanong ko sa atin. Saan tayo umaasa sa seguridad ng ating buhay? Sa oras na tayo ay dumaan sa matindi at mabigat sufferings, trials, and temptation, ano ang ating unang tinatakbuhan? Ano ang ating pinanghahawakan? Kagaya ba tayo ni Haring Belshazzar na natahimik sa likod ng kanyang kayamanan, naging kampante sa likod ng kanyang kapangyarihan? Mga kapatid, nawa po sa gabing ito, bago tayo umuwi, ito po ang ating makamtan. Ito po ang ating makuha. Ito po ang maging pagbabago ng ating isip. Na ang bawat Kristiyano ay dapat umaasa sa Diyos, lalo na kung siya'y dumadaan sa mahirap na punto ng kanyang buhay. Inuulit ko po, ang Kristiyano ay dapat mas umaasa sa Panginoon, lalo na kung siya'y dumadaan sa mahirap na bahagi ng kanyang buhay. Ito pong binasa po natin
ay nasa aklat po ng Isaias. Ang aklat po ng Isaias ay patungkol sa babala ni Isaias sa mga Israelita o sa mga taga-Juda na kung hindi sila tatalikod sa kanilang ginagawa, sila ay kukubkubin ng kaaway. Sila ay masasakop at masasawi. At ito pong Isaias din namang ito ay nagtuturo na sa kabila nito ay may pag-asa. Meron silang iniintay na tagapagligtas. So it's both a warning and future salvation. At ito pong punto pong ito sa chapter 40, this is the start kung ano po ang gagawin ng Panginoon for their future salvation. Para sa atin po mga kapatid, in our greatest time of need, ano po ang gagawin natin? How or why should we rely on God? Ito po ang atin pong pag-aaralan sa gabing ito. In order for us upang mas magtiwala sa Panginoon, tingnan natin kung ano yung tatlong katotohanan upang magtiwala tayo ng higit sa atin pong Panginoon. Pakinggan po natin ito mga kapatid sapagkat wala po tayong outline dito. Kaya kailangan po nating makinig ng maayos. Ang sabi po sa aklat ni Isaias, chapter 27, ito po ay prediction ni Isaiah sa kung ano ang mararamdaman ng mga taga Jerusalem or mga taga Judah. Ang sabi niya, "Why do you say, O Jacob? And why you speak, O Israel? My ways are hid from the Lord, and the justice that is due me is disregarded by my God." So sobrang paghihirap po na sila'y inilayo ng kaaway doon sa pangakong bayan para sa kanila ng Panginoon. Sa sobrang paghihirap na kanilang dinadanas, parang ganito po ang sinabi nila, "Panginoon, nakikita mo kami na kami naghihirap, bakit mo kami tinalikuran?" Diba? Parang isang tao na nakita niya ang kaaba-abang kalagayan ng kanyang kapwa, pero kanyang tinalikuran. Ganun ang pakiramdam nila sa nangyari sa Panginoon. And I've talked to people na ganun din ang sinabi, "Panginoon, bakit ako? Panginoon, kung kailan ako nakakilala sa'yo, kung kailan ako nagba-Bible study, Panginoon, kung kailan ako nag-church, Panginoon, marami namang masasama. Bakit hindi sila? Why do bad things happen to good people?" Bakit may mga ganun tayo mga kapatid? We have realized or we failed to realize God's awesome attributes. Unang-una mga kapatid, on why we should trust or rely on God. It's because of His awesome attributes. And we will find that in verse 28. Ang sabi po dito, "Have you not known or have you not heard?" Ito po is a rhetorical question upang i-strike ang puso na nakakarinig. Parang wala ka namang alam. Parang something like that. Ang sabi po dito, "Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God." Una pong katangian ng Panginoon, one awesome attribute of God is His eternality. His eternal existence. Sabi dito, the eternal God. It's important for us to know, mga kapatid, na ang ibig sabihin po ng eternity ay, o hindi ibig sabihin ng eternity, na ang Diyos ay mamubuhay ng mahabang panahon hanggang sa walang hanggan. Hindi po yun exactly ang ibig sabihin ng eternity. Ang ibig sabihin po ng eternality of God, ang Diyos ay hindi nasasakop ng panahon. Kaya po hindi pwede natin sabihin na napakatagal ng buhay ng Diyos. Hindi po. Ang Diyos po ay hindi sakop ng oras. Nilikha ng Panginoon ang oras. Kaya hindi siya nasasakop ng oras. He is from everlasting to everlasting. Sabi po sa Psalm chapter 90.
verse 2. Now, bakit? Ano naman iisipin natin when God is everlasting? Mga kapatid, kung ang Panginoon po'y walang hanggan, lahat ng mga salitang lumalabas at namumutawi sa Panginoon, ito'y siguradong mangyayari at ito'y hindi magbabago. Hindi rin po ito nasasakop ng panahon. Ang sabi sa Matthew chapter 20, Heaven and earth will fail. Magugunaw ang langit at lupa. Pero ang salita ko'y hindi mapaparam. Heaven and earth will fail, but my word will remain. Imagine mga kapatid, alam ng mga Israelita na sabi ng Panginoon sa inyo, yung bayan na yan. Hindi yan makukubkob sa inyo. Kahit anumang mangyari, ibibigay ko yan sa inyo. His words is everlasting. Kaya kahit anong present situation na meron sila, hindi dapat sila mangamba. Kasi at the end of it all, doon pa rin sila babalik sa pangako ng Panginoon. Mga kapatid, may pangako din sa atin ng Panginoon. His words is everlasting. He will never leave us nor forsake us. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. That's important for us para dapat nating pagbulay-bulayan ang Panginoon ay hindi nasasakop ng panahon. Panginoon, gano'n pa katagal akong maghihirap dito? Hindi po ang Panginoon nalilate, napapaaga, kasi ang bawat pagtugon niya sa atin ay sang-ayon sa kanyang kalooban. Pangalawa, ano pong katangian ng Panginoon? Under God's awesome attributes, His limitless strength. Ang kanyang walang katapusang kapangyarihan. Ang sabi po dito sa verse 28 pa rin, the Creator of the ends of the earth, He does not faint nor grow weary. Okay? So dalawang bagay patungkol sa kalakasan ng Panginoon. Una, nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. His colossal power. Ang sabi po dito, He is the creator of the ends of the earth. The universe, kung hanggang man kalayo po yan, light years apart, ang mundo natin, gaano man ito kaperpekto, ang mga maliliit na organismo na hindi natin makita, yan po'y ginawa lang ng Panginoon sa pagsambit ng kanyang bibig. Ganyan po kadakila ang ating Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Nasa Panginoon ang lahat ng kalakasan. At hindi lamang po yun, mga kapatid. Ang sabi po dito sa verse 21, kung atin pong iaangat ng kaunti sa atin pong, sa chapter 20, ang sabi po dito, do you not know? Do you not hear? Has it not been told you from the beginning? Have you not understood from the foundation of the earth? It is He who sits above the circle of the earth. Ano ibig sabihin po niyan? Nasa paanan ng Panginoon ang lahat ng bagay. He has all the power on the earth and He has all authority on the earth. Nasa Kanya lahat ng otoridad. Kaya lahat ng Kanyang sasabihin, lahat po ng kalawakan, lahat ng bituin sa langit, lahat ng mga bagay na nakikita natin, sila po'y umiikot sa kagustuhan ng Panginoon. Ganyan kadakila ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ganyan kamakapangyarihan ang ating pong Panginoon. Pangalawa, He is constant in strength. Ang sabi po dito, He never grows weary. He never faint. He does not faint or grow weary. Mga kapatid, it's important for us to know na ang kapangyarihan ng Panginoon ay constant. It means, hindi tumataas, hindi bumababa. Anong kahalagaan? Parang na dapat natin, parang mas maganda, pastor, pag mas tumataas pa ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi ba? Para hindi, sabi nga ng okay nang mabawasan, okay nang madagdagan, huwag lang mabawasan. Pero hindi po, mga kapatid. Kasi kung halimbawa, inisip natin na, tumataas ang kapangyarihan ng Panginoon. Baka sabihin natin, baka hindi kaya pa ng Panginoon sa ngayon na matulungan ako, baka
outside pa ng kanyang kapangyarihan. Hindi po, God has all the power. Lalo na po hindi nababawasan ang kapangyarihan ng Panginoon. He remains constantly as the supreme ruler who has all the power and all authority na maghari sa mundo. Hindi po nagbabago ang Panginoon. Not in strength and power. The Lord is colossal in power and the Lord is constant in power. Third, ano ba pong katangian? Ikatlo, ang sabi po dito sa verse natin, sa verse 28, His understanding is unsearchable. Pag sinabi natin, understanding is unsearchable, ang karunungan po ng Panginoon ay hindi natin pwedeng arukin. Hindi natin ito pwedeng sukatin ng ruler. Hindi natin ito pwedeng i-analyze, i-criticize. Hindi natin ito pwedeng gradean. Panginoon, parang ang pangit nung pagkakagawa mo doon sa aking kapatid. Hindi ganun. Parang, Panginoon, parang hindi ganito dapat. Hindi po natin pwedeng sukatin ang karunungan ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, tayo pong mga tao na naandito sa lupa, pag tumingin tayo, kung ano lang ang nasa ating harapan, yun lamang ang ating makikita. Si Haring Belshazzar po, nung siya'y tumingin, ang kita lang niya ay ang nasa loob ng kanyang pader. Pero hindi niya nakita ang nasa labas. Yan po ang perspective or point of view ng mga tao. We are very limited, mga kapatid. Pero ang point of view ng Panginoon, para siyang ibong nasa langit. Na mas malawak ang kanya nakikita. Nakikita niya kung ano ang mangyayari. Nakikita niya kung ano ang mga susunod na hakbang o ang mga pangyayari na dapat mangyari. Alam niya ang nakaraan. Kasi po, Panginoon din, sabi nga natin, lahat ng nangyayari sa mundong ito ay hindi mangyayari kung wala sa kalooban ng Diyos. His understanding is unsearchable. God knows all things. That's why we should trust that we suffer and God knows it. God sees it. Mga kapatid, hindi po tayo nakakalikdaan ng Panginoon. Sa karunungan po ng Panginoon, wala hong nakakalampas sa Diyos. Sabihin natin, ay, ang problema ko lang naman ay wala akong pangkain mamayang gabi. Ako'y gutom na. Siguro naman, hindi na yung papansin ng Panginoon. Sobrang dami nang iniisip ng Panginoon. Kanina lang sa prayer meeting namin, narinig ko si sister na ang problema niya ay nasunog ang bahay nila. Ay, siguro yung aking panalangin hindi na mapapansin ng Panginoon. Mga kapatid, in comparison to the power, will, and wisdom of God, lahat ng bagay kaunti. Lahat ng bagay maliit. So don't you think na may mas mahalaga pa na gagawin ng Panginoon kaysa ang tulungan tayo? God sees us in everywhere we are, in whatever stage sa buhay po natin. Alam niyo po si Job, lagi po siya nagtatanong sa Panginoon. Si Job po, lagi siyang nagbabakit sa Panginoon. Panginoon, bakit? Panginoon, bakit ito nangyayari sa akin? Panginoon, bakit ganito? Ito lang po ang sabi po ni Job, ng Panginoon. Job, nasaan ka nung binilagyan ko ng hangganan ng tubig? Job, nasaan ka nung inilagay ko ang araw? Job, kaya mo bang makipag-argumento sa isang Leviathan, sa isang mabangis na hayop? Job, kaya mo bang magtanong sa isang mabangis na halimaw? Yun nga, hindi mo tinatanong, bakit ka nagtatanong sa akin? Mas marunong ka pa ba sa akin? In essence, that is what God is saying to Job. At ang sabi po ni Job, sa Job chapter 40 or 42, sabi niya, Lord, you're too wonderful for me. Therefore, verse 6, I repent. Wala pong inoffer na explanation ng Panginoon.
ipinakilala niya lang sa kanya kung sino siya. Pinakilala lang ng Diyos kung sino siya kay Job. That He is limitless in His wisdom. Kaya dapat po natin pag-isipan, mga kapatid, ang mga kagilagilalas na katangian ng atin pong Panginoon upang tayo ay matutong magtiwala sa Kanya ng buong puso. Dapat talaga kilalanin natin kung sino siya. That He is the God who is infinite in power, infinite in wisdom, who exists for all eternity. Secondly, brothers and sisters, we have to realize God's amazing activity. Ano bang ginagawa ng Panginoon? Sabi nga natin kanina, akala ng ang pakiramdam ng mga Hudyo ay sila ay tinalikuran na ng Diyos. Alam ko, sometimes we are tempted to think, Panginoon, nasaan ka po? Panginoon, bakit po ako hinahayaan? Panginoon, faithful naman po akong umaaten. Once a month. Faithful lang once a month. Panginoon, faithful naman po ako magbigay. Panginoon, bakit ganito? Bakit ako? Hindi ba? Ang sabi po ng salita ng Panginoon, as I direct you to verse 29, ang sabi po dito, He gives power to the faint. Una, titignan po natin, mga kapatid, sa kanyang activity, kung ano ang ginagawa ng Panginoon. He gives power, strength to the faint. Nagbibigay siya ng kalakasan sa mga mahihina. Sa mga nanlulumo. Sa mga exhausted. Yan po yung weary eh. Yung wala ka ng kalakasan kahit katiting. Mga nangayuyupapa. Sabi po ng Panginoon, kagaya ng sinabi natin kanina, God sees everything that we are going through. Nakikita po ng Panginoon at hindi niya po tayo tinatalikuran, but rather, He gives us strength when strength is gone. He gives us hope when hope is gone. Sabi nga po ng awitin. Ang Panginoon po ay nagbibigay ng kalakasan. Kanina po ay pinag-aralan natin kung anong klaseng kalakasan na meron ang Panginoon. Ang kanyang kalakasan ay walang hanggan at ang kanyang kalakasan ay hindi nagbabago. Ibig sabihin, dito po humuhugot ang Panginoon ng ipagkakaloob sa atin. He will give us strength in order for us to overcome. Pastor, 1 Corinthians chapter 10, verse 31, 30, 2, 13. Dapat may subtitle si Pastor, ang hina magsalita. Japanese. There's no temptation has overtaken you. Ngunit lahat po ng ibinibigay sa atin, the Lord gives us a way to endure and overcome. Hindi po tayo hahayaan ng Panginoon. Yan po ang ginagawa ng Panginoon. And we should realize that the Lord is ready to give us strength when we are weak, when we undergo trials. Now secondly, kanino ito ginagawa ng Panginoon? Yung activity ng Panginoon. Marami pong tao ang nauubusan ng lakas. Marami pong tao ang hindi na kinakaya ang bigat ng buhay. Kaya nga sila, they opt to take their own life. Bakit parang tila baga, maraming mga tao ang hindi nakakaranas ng kalakasan mula sa Panginoon? Ang kausap po ng Panginoon ay ang mga Israelita, the chosen nation of God, from God's apple of the eye. Alam niyo po, we are in a state that we are favored by God.
sapagkat tayo po'y kanyang mga iniibig. At naramdaman natin at natamasa natin ang kanyang pag-ibig nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at ating tagapagligtas. At hindi lamang po yun, ang pagkukupkup ng Panginoon ay atin din pong tinanggap. Tayo ngayon ay tinatawag ng mga anak ng Diyos. Tayo ba ay anak ng Diyos? Amen. Sa atin po nakahanda ang gawain ito ng Panginoon. Pansinin po natin mga kapatid kung gaano ka-gracious ang Panginoon. Alam niyo po ang mga ito po yung ino-offer niya sa mga Israelita. Ang mga Israelita po ay nasa ganitong sitwasyon dahil sa kagagawa nila. Imagine mga kapatid, kahit na po tayo ay tumatamasa ng consequence ng ating mga kasalanan, the Lord is still offering us a way out. Patuloy pa rin ang Panginoon nagbibigay sa atin ng kalakasan. Should we repent of our sin and put our faith in Jesus Christ? Binibigyan pa rin po tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Nadyan pa rin po ang kanyang pagtulong. Kaya huwag po tayo magmatigas sa Diyos. Huwag po tayo maging palalo sa Panginoon. Isipin natin kung ano ang ginagawa ng Diyos, His activity. That He gives strength for the people He loves. Amen? He gives strength for the people He loves. Ikatlo po mga kapatid na dapat nating pagnilayan. God's astonishing assurance. Una, ano po yun? God's amazing attributes, God's awesome attributes, amazing activity, and third, God's astonishing assurance. Verse 30, sabi po dito, even the youth shall faint and be weary. May warning ang Panginoon sa atin. Should we trust? Kanina nga po pinag-uusapan namin ni Pastor. Ang mga kabataan, lalo mga lalaki, may punto ng buhay nila na wala silang kinakatakutan. Pati bangga kung pati bangga. Yung kumbaga pag nagbabike o pag nagmumotor, magkaharapan na ng kasalubong sa kababangking. Hindi man lang kinabahan. Kung makipagsunto ka, kahit sinong kaharap, kakayanin. Pero sabi ng Panginoon, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. We are tempted sometimes, mga kapatid, to resolve things sa sarili nating kakayanan. Amen? Amen. It's part of our sinfulness to be independent from God. To rely, to have our own autonomy, o maging tayo ang sarili nating Diyos. Nakatahi po yan sa ating laman. Minsan, iniisip natin o umaasa tayo sa sarili nating karunungan. Minsan, iniisip natin sa sarili nating kaparaanan. But even it will utterly fall, sabi ng salita ng Panginoon. It is futile. Proverbs chapter 14, verse 12. There's a way that seems right unto man, but the end thereof are the ways of death. Sapagkat hindi natin nakikita ang lahat ng bagay at wala tayong kapangyarihang gawin ang kahit na anong bagay. Nung nandun po kami sa Cagbalete, pumunta po kami ng gabi dun sa site. Habang naglalakad po kami, si Jo Marie, ako, at si Sister Joyce, parang Sister Joyce yung kasama namin. Sabi ko, Jo Marie, patayin mo nga yung ilaw. Ang kita ko lang po kami tatlong magkakatabi. Sabi ko, Jo Marie, gaano ka nakatagal dito? Tagal na po, Pastor. Kaya mo bang maglakad dyan ng walang ilaw? Pastor, mahirap. Matutuod, matutusok ang paa. Ganun po tayo, mga kapatid. Ganun po tayo, mga kapatid. Kung aasa tayo sa sarili natin. Hindi natin, akala natin, tinatahak natin ay papunta sa buhay,
yung pala ito'y kapahamakan, kamatayan. Kaya yan po yung warning ng Panginoon. Huwag tayong umasa sa sarili nating lakas. But rather, verse 31, those who wait upon the Lord. Those who wait upon the Lord. Ayan po, ito pong mga taong ito, hindi lamang po nila basta narinig na ganito ang Panginoon, makapangyarihan. Siya ay nananatiling magpasawalang hanggan at siya ay marunong at binibigyan ng lakas ang mga tao at ang itong mga taong ito ay mga taong nagmamahal sa Kanya. Hindi lamang basta nila narinig yon. Kung hindi sila'y nabuhay na pinagtitiwalaan ito. Panginoon, ganyan ka pala. Mas aasa ako sa iyo ngayon. Yan po yung ibig sabihin na to wait on the Lord. To hope on the Lord. Umasa sa Diyos. Hindi mo maaasahan ang isang nilalang na hindi mo nalalaman o nakikilala kung ano ang kanyang katangian, kung sino siya. Kaya dun po sa mga young people at young pro natin dyan, pag bagong kakilala nyo pa lang ang isang taong inyong parang nagugustuhan, huwag nyo munang sasagutin. O huwag nyo munang liligawan. Hindi nyo pa pwedeng iasa sa kanila ang inyo pong puso. Kasi hindi nyo pa sila nakikilala. Hindi nyo pa alam ang kanilang pag-iisip, kung paano sila sa kanilang pamilya. Kaya kailangan po natin mas makilala ang Panginoon upang mas lalo tayo, mas madali ang pag-asa natin sa Kanya. Those who wait on the Lord, ito po yung promise ng Panginoon. Okay? We're talking about the promise of God. Una, yung warning, huwag umasa sa sarili. Pangalawa, this is the promise of God. God assures all people who faithfully hope on Him He will reinvigorate their strength. Bibigyan ng Panginoon ng panibagong lakas. Mga kapatid, hindi po magically, pag nag-intay tayo sa Panginoon, mawawala ang ating problema. Hindi po ganun yun. Kalimitan po, tayo ang gumawa ng ating problema. Kaya tayo rin ang gagamitin ng Panginoon para makalagpas sa ating problema. Kaya nga bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon eh. Hindi Panginoon ang gagawa. He will renew our strength. Naramdaman nyo na po ba mga kapatid? Na meron kayong mabigat na problema at suliranin. Nanalangin kayo sa Panginoon. Lumuhod kayo sa Panginoon. Nandiyan pa rin yung problema. Pero iba ang pakiramdam. Parang kaya ko nang banggain to. Parang kaya ko na. Ilang beses ko na pong naramdaman yon. Ganun po kumilos ang Panginoon. The Lord will renew our strength. He will give us the courage, the strength, and the will na pagtagumpayan ang kahit na anumang atin pong pinagdadaanan. Dito po sa verse na ito, sabi po dito, they shall mount up with wings like eagles. Alam niyo po, in a rabbinical tradition, ang mga eagle daw po, pag dumadating sa punto na sila ay medyo umiidad na, sumasama na yung kanilang feathers, hindi na sila ganun kadali lumipad, ang ginagawa po nila ay inaalis nila, naglulugon sila upang muling tumubo ang kanilang mga balahibo at muling paglipad nila, kaya na nila uling sagupain ang kahit na anong bagyo sa pamamagitan ng paglipad sa ibabaw nito. Yan po ang mangyayari sa atin mga kapatid. Kung tayo ay aasa sa atin pong Panginoon. They shall mount up with wings like eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kung ano man ang ating kinakaharap, sigurado 100% kaya nating pagtagumpayan yan. Kasi kung hindi, sa langit na tayo pupunta. Pag hindi natin napagtagumpayan, mamamatay na tayo. Langit pa rin, mga kapatid. So therefore, brothers and sisters, knowing that we are just finite beings,
creatures of weakness, let us trust in God who knows all things, who can do all things, and who ensures us that He is there to help us. Tayo po'y manalangin. Dear Lord, our Heavenly Father, salamat Panginoon sa iyong salita. Salamat Panginoon sapagkat we know that we struggle from time to time. Some of us, Panginoon, ay in a state of struggling. But because of your blessed word, we realize, Panginoon, na mga bagay na ito ay hindi dapat namin katakutan. But it is an opportunity for us to trust you more, to know you more, and to be able to give glory sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pong buhay. Kaya, Panginoon, panghawakan niyo po ang aming pong puso, ang aming pong mga katawan, isipan, kalooban na nanghihina at nanglulupaypay, ay muli mong bigyan ng kalakasan. Ikaw po ang siyang manguna sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa iyo ang kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat po mga kapatid.